Good day! Online na naman ako para i-share sa inyo ang mga updates ng Upwork. So recently, nilaunch ng Upwork ang mga update na hindi kinatuwa ng mga freelancers tulad natin. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga changes na ito na hindi ko gusto at malamang ikaw rin at bakit ito mahalaga para sa atin. Tara, start na tayo. First update is yung connects needed for submitting proposals ay nag-increase na. What? So, kung maaalala nyo, so dati kasi 8 connects lang yung needed, ngayon 16 na. Actually, nung nag-start ako noong 2018, 2 connects lang yung kailangan for each proposal. So, ngayon, 8 na siya, then naging 16. So, para sa akin, hindi yun okay, lalong-lalo na sa mga freelancers na bago. And ngayon kasi, sobrang mahal na ng connects. So, kung tutuusin, siguro yung 16 connects nasa around $2 or let's say $3 or whatsoever. So, ayun ang pinakauna kong hindi gustong update ng Upwork. Update number 2 is no refund of connects once the client responded to your proposal. What? So, ibig sabihin, dati kasi nagre-refund yung Upwork ng connects once na mag-respond si client sa proposal mo. So, ngayon hindi na siya. Malaking kawalan yun para sa akin as nagtitipid na freelancer kasi sobrang mahal na nga ng connects tapos hindi pa binabalik. Then, ang laki na ng connects na kailangan mong gastusin for each proposal. So, nakapanghinayang kung hindi na siya ibabalik. So, mangyayari, kung kailangan kong mag-submit ng proposal, bibili ako ng connects again para makapag-submit ulit ng proposal. Very disappointing. So, as you can see, let's check here dito. For example, so let's say itong job na to. So, at least ito kailangan 8 lang. So, tingnan natin yung mga long-term jobs. So, ito. Ayan, so as you can see, send a proposal for 16 connects. So, sobrang bigat na and I have 22 connects na lang. Nakakapanghinayang. Unless kung mamot tong job na to or itong contract na to is okay lang yun. Paano kung hindi, di ba? So, sobrang nakakapanghinayang. Update number 3 na ayaw ko is yung Upwork fees increase from 5% to 10% permanently. What? So, dati kasi, di ba, pag long-term client, 5% lang yung dinededuct ng Upwork. So, ngayon, 10% na lang siya permanently, which is para sa akin sobrang laki din. Dati kasi pag bago pa lang yung contract mo, 20% pa lang yung dinededuct ng Upwork. Then kapag nag-earn ka ng $500 and up, $500 up to $10,000, 10%. And kapag $10,000 and up na, 5% na lang. So ngayon, binago na ng Upwork yun na from 5% to 10% na siya. Which is nakapanghinayang pa rin kasi 5% is 5%. Nakakadismaya lang din. And pang-apat na update ni Upwork na ayaw ko is yung rate increase na tinatawag. So, ewan ko na kung nakita nyo na to, no? So, ito kasi, let's say, itong job post na to. So, panong submit ka ng proposal, click apply now. Lalabas dito, how often do you want rate increase? So, ako lagi ko lang nalagay never kasi mangyayari pag nilagay ko yan every 3 months, like for example every 3 months, may possibility kasi na magulat yung client or mabigla na kabago-bago mo pa lang nangingi ka agad ng increase. So parang ganun, parang ayun yung maging impression niya sa akin. So para sa akin, it's a no-no. Though pwede mo pa rin subukan kasi may mga client pa rin naman na mababait or pumapayag sa ganyan. Pero ako kasi I want to show my value first before demanding an increase client. So, para sa akin, hindi to maganda. And siguro para sa iba, okay. Pero yun nga, para sa akin, hindi. And that's it for this video. So, kung nagustuhan nyo itong video na to, like and comment sa baba and subscribe na rin. So, see you in the next video and good luck on your freelancing journey.